Lord's Supper, ano yan? Anong ibig sabihin ng Lord's Supper? No? At pagka sinabi natin na Lord's Supper, ang inyong iniisip, ito yung utos ng Diyos na alalahanin siya as often as we do sa pamamagitan ng kain ng sama-sama ng tinapay na walang libadora at yung alak na nagsisimbolo sa kanya namang na dugo, no? So, ang Lord's Supper, sa pagkakaalam natin, ay parte, no? Ito ay parte ng dalawang importanteng event o tinatawag natin siyang dalawang importanteng araw, okay? Mga araw sa mga Israelita. So, ang Article number 16 tungkol sa Lord's Supper, ang Lord's Supper tulad sa pagkakaalam natin ay isang huge chunk ng storya. Okay? Mula doon sa Lord's Supper hanggang sa crucifixion ni Christ, ito ay merong involvement o pasok ito sa dalawang Jewish event na nangyayari doon sa panahon nila. Ano yung dalawang event na yon? Pag sinabi nating event, ito yung mga araw na tinitingnan ng mga Hudyo na importante. So, ang tawag doon sa dalawang araw na yon ay the Feast of Unleavened Bread at Passover. Okay? Diyan ba? Please, pakiano nung ating PPT dyan. Okay? Ang tawag natin doon, ulitin ko po, ay yung Feast of the Unleavened Bread at yung Passover. Itong dalawang bagay na to, itong dalawang event na ito, ay dalawang event, okay? Pero sa totoo lang, ay magkasama sila. No? Ang Passover ay isang araw, ang unleavened bread ay ito yung sineselebrate nila na piyesta sa panahon na yon, at ito ay nagko-consist ng 7 araw. Okay? Ulitin ko po, ang Passover ay isang araw na event, okay? Ang unleavened bread naman ay 7 araw na selebrasyon, at ito ay isang piyesta, no? Ito ay merong nakinalaman sa kanilang history at kultura kung bakit nila sineselebrate ang Passover o ang unleavened bread. So itong dalawa na to, ayan, nandiyan na ba yung PPT natin? Okay, pwede pakilabas ng ating PPT. Sige. Hanapin mo yung pinakahuli dyan, JM. Doon tayo sa the Lord's Supper. Ang mangyayari sa ating ekonomiya na merong mga trabahong hindi aandar kasi kailangan nilang maghanap ng mga trabahador. Gets natin? Kaya ayaw niyang paalisin kasi gusto niya itong mga taong ito ay patuloy na gawin yung mga proyekto ng Ehipto, pero ang kanilang treatment sa kanila ay grabe, cruel, o isang alipin. Andoon yung pagpalo sa mga tao pag hindi nila natapos. Yun nga rin yung reason kung bakit si Moses ay umalis sa Egypt, dahil mayroon siya nakita na sinasaktan na isang alipin na nagtatrabaho, at napatay niya yung nanakit doon sa alipin na yun, kaya siya umalis. Di ba? Kaya, tandaan natin ang picture ng pagkakaalipin ng mga Israelita ay cruel. No? Pinapahirapan talaga sila. So, ito ang na konteksto kung bakit ang sabi natin dito, God heard the cries and used a man named Moses to deliver God's judgment to the Egyptian people. Okay? Habang binibigyan ng chance si Pharaoh na baguhin ang kanyang isip at palayain ang mga tao ng Diyos.
Okay? So nakakasunod po ba? Okay? Nakakasunod ba tayo sa context ng Exodus 11? Kasi pagpasok natin sa Exodus 11, dapat expected natin na ito ay pinakahuli. Okay? So, ang sabi ko kasi inyo, ito ay series ng plague. Pag sinabi natin series, ibig sabihin ito ay pasunod-sunod. Okay? Siya ay isang set na pasunod-sunod na nangyayari. Okay? So, next point. Next page. Okay? Punta tayo sa next page. Ito yung mga natapos ng plague, yung mga natapos ng salot na dumating sa Ehipto, magsimula sa mga earlier chapters ng Exodus, mula sa Exodus 8 hanggang sa Exodus 10. Okay? So, iisa-isahin natin para makita ninyo. Okay? So, ayan. Exodus chapter 7, sige, next JM. Sa Exodus chapter 7, ano yung unang salot na dumating? Okay, ang unang salot na dumating ay yung tubig doon sa Nile ay naging dugo. Naging dugo. Okay? Ito yung unang salot na dumating. At pangalawa ay yung mga palaka. Dumating yung mga palaka doon sa Egypt. Then pangatlo ay mga lice. Okay? Sino nakakalam kung ano ang mga lice? Ano po? Lice. Alam niyo kung ano ang lice? L-I-C-E? Ito yung mga nakakita niyo sa mga animal tapos sa atin. No? Lice. Mga kuto. Mga kuto. Okay? Yun ang pangatlo na na plague na dumating. Nakakasunod po ba? Okay? Kasi yan ay pasunod-sunod. At mamaya explain ko sa inyo, bawat isang plague pala na pinakita dito ay hindi lang basta random na binigyan ng Diyos. Okay, ito salot, pwede na to, sige punta ka doon. Hindi. Bawat isa dito ay pahirap ng pahirap. Pahirap ng pahirap. At ito ay sampal sa mga Egyptian dahil nakaramihan ng mga plagues dito ay kontra sa mga Diyos-Diyosa nila. Sa mga Diyos-Diyosa na sinasamba ng mga Egyptian. Okay? At example, yung tubig na naging dugo. Sino ang Diyos-Diyosa ng mga Ehipto pagdating sa tubig? Okay? Ito ay isa sa mga kilalang river sa Egypt. Okay? Merong nakakaalam? Pagdating sa lesson ng geography? Sige, ito clue. Marami doong crocodile. Ano yon? Anong river yon? Isang kilalang river, at yung river na yun ay nakilalang mumungaran ng mga malalaking buhaya. Meron nakakaalam? Yun ang isa sa pinakasikat na river, yung tinatawag nating Nile River. Okay. Hindi nyo ba alam na ang mga Egypt ay merong Diyos ng Nile? No? Meron silang tinatawag na Diyos-Diyosan na ang pangalan ay Nali. Okay? Itong Diyos-Diyosan na to ay merong kinalaman doon sa Nile River. So, ang name ng Diyos-Diyosan na to, isang Egyptian god, ay Hapi, di ba?
Happy lang, happy. Hapi. Okay, at hindi ko yan diyan na isama, pero siya ay tinatawag na goddess of the Nile. Okay? So, siya ay isang deity doon sa panahon ng mga Egypto. Ang kanyang role ay ganito. Ang role ni Hapi ay every year magpapataas siya ng tubig doon sa Nile River. Okay? At ito daw ay nagre-representa ng fertility, prosperity at abundance. Ito yung ibig sabihin pagka pinapataas niyo yung tubig sa Nile River. However, ito ay Diyos-Diyosan lamang. Dahil nung panahon ng plague, wala siyang nagawa, kung totoo man siya, wala siyang nagawa nung ginawa ng Diyos na dugo ang tubig ng Nile. Nagets natin? So, si Hapi ay isang goddess na pinapaniwalaan ng mga Egyptian, pero nung ang Diyos na ang nagpadala ng salot, wala siyang nagawa para iligtas ang river na yon. Either sa dalawa. Either na hindi siya totoo o hindi niya kaya. No? Bakit? Kasi ito po ay historical na record ng mga Hudyo. Ibig sabihin, maraming mga ancient texts ang nakita dito, recorded in history, pero walang nagawa para pigilan ang salot na ito. Pangalawa, dumating yung mga frogs. Then yung mga lice. Then next, pagkatapos nun sa Exodus chapter 8 verse 32, dumating na ngayon yung mga flies. Okay? Itong mga salot na ito ay, sabi doon sa pinag-aaralan natin, ito po ay dahan-dahan na multiplication ng judgment ng Diyos sa mga tao. Nagagets natin? Dahan-dahan na multiplication ng judgment ng Diyos sa Egypt. Okay? So, hindi lang siya natapos sa water turned to blood, frogs, gnats, flies. Dumating rin tayo doon sa pang-5. Exodus chapter 9, verse 1 to 7, kung nakakasunod kayo sa inyong mga Bibles, at sabi ko nga po sa inyo, kailangan nakasunod kayo sa inyong mga Bibles para masundan ninyo. Exodus chapter 9, dumating yung pang-5 plague. Yung pang-5 plague ay kamatayan ng mga livestock nila o yung pangkabuhayan ng mga animals. Okay, ito yung mga manok, yung mga baboy, nagkamatayan. At hindi pa doon nagtapos, ayaw pa rin pakawalan ni Pharaoh ang tao ng Diyos. Patuloy na umiiyak ang tao ng Diyos at ayaw pa rin niya pakawalan dahil ito ay sa kanya. Ito ay aking mga alipin, ito ay parte ng aking production. No? Dumating tayo doon sa pang-6. Yung pang-6 na salot na dumating ay tinatawag na boils. No? O yung mas kilala sa atin na pigsa, no? Ang boils ay isang bagay na nakakatakot. Bakit? Kasi kung titingnan natin yung mga previous na mga salot ay tungkol sa mga nangyayari sa paligid. May lice, merong frog, merong flies, no? At yung itong na tinatawag natin na boils, ang nakakatakot dito kasi ito ay sa atin, sa tao, no? Ito yung pinakamahirap dito kasi yung isang source ng inyong tubig ay naging dugo, tapos meron pang mga palaka sa paligid, tapos meron pang kuto na dumating, may flies, tapos nagkamatayan pa yung mga livestock, tapos nagkaroon pa ng pigsa, no? Pero ang sabi ni Pharaoh,
hindi ko pa rin paalisin yung aking mga alipin. Kasi sa akin yan, no? Sabi ni Moses, apalayain mo na ang tao ng Diyos. Pero ang sabi ni Pharaoh, hindi. Pagkatapos noon, Exodus chapter 9, verse 13 to 35, dumating yung pag-ulan ng mga pira-pirasong yelo, no? Ayaw pa rin palayain ni Pharaoh. Hindi lang natapos doon sa pagbagsak ng mga pira-pirasong yelo, dumating rin yung mga tinatawag nating isa sa mga na kinakatakutan na plagues, yung mga locust. Ito ay mga animals na parang grasshopper, pero sila ay nabubuhay bilang isang swarm. Pag sinabi natin yung swarm, sila ay grupo na lumalakad, at pag dumaan sila sa isang palayan, ubos yung mga nandoon. No? Panghuli, at nasa Exodus chapter 10 verse 21 to 29 ay yung darkness. Ayaw pa rin nilang palayain ang mga tao ng Diyos. Kaya ang nangyari ay nagkaroon ng malawakang kadiliman sa Egypt. Ngayon, itong mga plagues, itong mga pinag-uusapan natin, again, ay ibinigay ng Diyos bilang response sa cruelty at sa wickedness ng Egypt at ng kanilang leader sa mga alipin nila ng mga Hudyo, no? Kung paano na lang yung kanilang pag-alipin. At ngayon, umiiyak yung mga taong ito, Panginoong Diyos, palayain mo kami mula sa pagkakaalipin ng Ehipto. Umiiyak sila araw at gabi, at nung pinakinggan ng Diyos ang kanilang panalangin, sabi ng Diyos kay Moses, pumunta ka doon sa leader ng Ehipto, kay Paraon, sabihin mo sa kanya, palayain mo ang mga taong ito. Pero ang sabi ni Pharaoh, hindi. Itong mga taong ito ay sa akin. Wala kang magagawa. Kahit nakilala ka pa dito sa Ehipto. Kaya, nagsimula doon sa tubig. Ang sabi ko sa inyo, sampal ito sa Diyos-Diyosan ng mga Ehipto. Bakit? Kasi yung isang goddess nila na may hawak nitong river na ito, walang nagawa ng ginawang dugo ng Diyos ang tubig ng Nile. At yung pang-siyam na plague, hindi nyo ba alam na ito rin ay isang malaking sampal sa Diyos-Diyosan ng Ehipto? Bakit? Kasi ang pang-siyam na plague, naglagay ang Diyos ng kadiliman sa buong Ehipto kahit umaga pa. Alam nyo ba na isa sa mga nakilalang Diyos ng mga Egyptian ay yung tinatawag nating the sun god Ra. Nakilala nyo ba yon? No? Ito ay isang Diyos-Diyosa ng mga taga-Egypt, at ang kanyang role ay creator ng mga bagay, at ang nire-represent nitong sun god na ito ay ang sun o ang araw. So imagine, ikaw yung Diyos ng araw, pero itong Diyos na to ng Biblia ay tinakpan lang ng ganon yung sinasabi na representasyon mo. Ang lakas ng araw, ang liwanag ng araw ay nagre-representa daw kay Sun God Ra. Okay? Pero dahil ang Diyos binigyan ng judgment ang Ehipto, tinakpan niya yung araw na yon, at walang nagawa itong sinasabi ng Ehipto na Diyos nung tinakpan niya itong araw. So ngayon, kahit na nangyari itong mga plagues na ito diyan sa Exodus, okay? Si Pharaoh ay unmovable pa rin. Ang kanyang desisyon, solid. Hindi magbabago ang kanyang isipan na hindi ko papakawalan ang mga alipin ko. Ang alipin ko ay sa akin lang at hindi ko siya papakawalan.
Pero ang hindi alam ni Pharaoh, yung huling no niya, ang magiging huling tawa niya at huling yabang niya sa harapan ng Diyos. Doon tayo papasok sa Exodus chapter 11. Sa Exodus chapter 11, ayon sa pinakita ko sa inyong summary ng mga nangyari sa mga previous chapters, pagkatapos ng series ng plague, dahil ayaw palayain ni Pharaoh yung mga alipin niyang kinakawawa niya sa pagtatrabaho doon sa kanyang panahon, ayaw niya palayain kasi sa kanya daw yon, thinking na parang property itong mga tao na to na hindi niya papakawalan. Pag sinabi kong no, akin lang yan, wala kayong magagawa. Pero ang Diyos, narinig niya yung iyak ng mga taong ito. Kaya nagpadala siya ng sunod-sunod na mga salot sa bansang ito. Nagsuffer ang kanilang mga economy, yung kanilang mga livestock nagkamatayan, yung source ng kanilang tubig ay naging dugo, no? At nagdilim ang kanilang kalangitan. May locust na dumating para kainin yung kanilang mga agricultural na mga pananim. Diba? Kung hindi niyo na-imagine ang locust, ito ay, ang sabi ko kanina, para itong grasshopper. Isang grasshopper, di ba? Pero mas malaki sa grasshopper ng konti. Ang locust ngayon ay mas malaki sa grasshopper at kumakain rin siya ng mga halaman. Pero imaginein mo, 200 or 300 na gano'ng kalalaking grasshopper magkakasama. Gano'n ang locust. At lumilipat-lipat sila, yun ang dahilan kung bakit sila tinawag na salot. Dahil pag sila ay sama-sama, dumaan sila sa palayan mo. Paglabas sila sa palayan mo, sigurado, puro na lang yan mga, mga tubo, no? O mga lupa na lang at walang natira. Ganun ang nangyari sa Ehipto, pero matigas pa rin ang puso nitong leader. Wala akong pakialam kung ano mangyari, alipon ko to, sa akin to, kahit anong gawin nyo ay walang mangyari. Exodus chapter 11, babasahin natin ito, aaralin natin ito, kasi Sunday school naman ito, dadahan-dahanin natin with your Bibles. At dyan po sa ating screen, ipapalabas yung Tagalog para maintindihan natin. Okay? So, babasahin natin ang verse 1 to 3. Sabi sa verse 1 to 3, okay? And the Lord said unto Moses, hindi pa doon nagtatapos. May dadalhin pang isa pang salot. Isa pang salot kay Pharaoh at sa Egypt. At ito ang tingnan nyo, pagkatapos nitong huling salot na ito, sabi ng Diyos kay Moses, hahayaan na niyang lumaya ikaw at ang mga Israelita. And when he shall let you go, ibig sabihin pala, yung huling salot na yon, ang maging epekto nun, yung matigas na puso nitong leader na ito na ayaw paalisin yung kanyang mga alipin, ay hahayaan silang umalis. Imagine niyo yung biglang change sa psychology nitong leader na ito. Ganon siya kadiktador at ganon siya katindi, hindi ko kayo papaalisin. Pero ang sabi ng Diyos dito, pag ibinigay ko na itong huling, itong sunod na salot, papalayain na niya ang kanyang mga tao. That's a real big change sa psychology ng isang tao. Diba? Parang ano ganito, sa isang araw, ang sabi mo, hindi ako magsusuot ng kulay red. Tapos, kinabukasan, nakita mo nakasuot na ng red. Ganon ang itsura ni Pharaoh. Ayon sa pagkakadescribe ng Diyos kay Moses. Pagtapos nito, papalayain na kayo. Na dati, 9 beses sabi niya, hindi, alipin ko to, akin to. Okay? Afterward, he will let you go hence. When he shall let you go, he shall surely thrust you out hence altogether. Hindi lang basta papalayain, ang sabi pa dito, magmamakaawa pa si Pharaoh na kayong lahat, wag na kayo dito, umalis na kayo. Ganon kalala magiging epekto ng huling salot na ito sa mga
doon sa mga taga-Egypt. Okay? Verse 2, magsalita ka ngayon sa tenga ng mga tao at hayaan mo sila na humiram sa kanilang mga neighbor, and every woman of her neighbor jewels of silver and jewels of gold. Verse 3, and the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptian. Sino itong people na ito? The Lord gave the people favor. Binigyan niya ng pabor. Sino ito? Ito po yung mga alipin. Ito yung mga alipin ni Paraon na ilang years niyang tinatrato ng cruel at umiiyak sa Diyos na iligtas mo kami. Nakakuha itong mga taong ito ng pabor sa Diyos. At dahil narinig ng Diyos yung iyak ng mga taong ito, agad siyang umaksyon sa pagbigay ng mga plagues na ito o mga salot na ito para lang palayain sila. No? Para mapalaya sila at mapatunayan doon sa Ehipto at sa kanilang leader na ang kanilang nakayabangan ay hindi magtatagal. No? So ngayon, ang nangyari sa Exodus 11, merong deklarasyon. Number 1, Don, NJM pakilabas. Number 1, ito ang deklarasyon ng huling plague by Moses. Diyan sa verse 1 to 3, diniscuss ng Diyos ang last plague kay Moses. Sa verse 4 to 8 naman, makikita natin na in-announce ni Moses yung huling plague doon sa mga taga-Ehipto. Ibig sabihin, pagkatapos na marinig yung tungkol doon sa huling salot na darating sa Egypt, agad-agad pumunta si Moses doon sa bayan ng Egypt. At pagpunta niya doon, idineklara niya sa mga tao. Verse 4, Moses said, ang sabi niya sa mga tao na nakikinig doon sa mga taga-Ehipto, sabi niya, pagdating ng hating gabi, sabi ng Diyos, pupunta ako sa gitna ng inyong bayan. Verse 5, at lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto ay mamamatay. You see that? Lahat galing sa firstborn ng leader nila, na firstborn ng Pharaoh, na nakaupo sa kanyang trono, hanggang doon sa panganay ng isang alipin, kahit panganay ng isang livestock o hayop doon sa Egypt ay mamamatay. Walang exception. Ang pinakapunto ng salot na ito, patayin lahat ng panganay. No? Ito ang sabi diyan sa verse 5. Verse 6. Pagkatapos ng pagpatay sa mga panganay doon sa Ehipto, sabi sa verse 6 ni Moses, pagkatapos nito, makakarinig kayo ng napakagrabing iyak, napakagrabing kalungkutan, napakagrabing pagkalumo na hindi pa nakita sa kahit anong kasaysayan. Ganon ka, kung i-explain natin, tragedy ang mangyayari dito. Sabi sa verse 7, look at the word but. Pero, doon sa mga taong pinoproteksyonan ng Diyos, wala kayong maririnig na iyak. Sa mga taong pinoproteksyonan ng Diyos, ang sabi diyan, merong stillness. Look at that. Kahit ang mga aso, hindi sila tatakutin. Kahit ang mga nasa paligid ng mga tao, hindi kayang takutin ang mga taong ito na
bigyan sila ng, tulad ng ginagawa nila dati, na ang pagtrato nila sa mga Israelita ay parang mas mababa pa kaysa sa kanila. Hindi na nila magagawa yun. At pag sila ay na-experience nila itong huling salot na ito, ang sabi diyan, makikilala nyo ang pagkakaiba ng mga taga-Ehipto at ng mga pinaburan ng Diyos. Yung mga alipin nila. No? Makikita nyo ang pagkakaiba. Kahit na sila ay mga merong kapangyarihan sa panahon na yon, pero dahil kinampihan ng Diyos yung mga naaapi, wala silang magagawa. Ito yung salot na huling ibibigay sa mga taga-Egypt. No? Ganon kalala. Sabi sa verse 8, at lahat ng inyong mga servants ay pupunta sa akin at iyuyok ko ang kanilang mga ulo. No? Pupunta sa Diyos at iyuyok ang kanilang mga ulo. At anong gagawin? Sasabihin nila, sabi sa verse 8, umalis na kayo dito. At lahat ng mga gusto mong iligtas, umalis na kayo dito. Huwag na kayo manatili dito sa aming bansa. No? And after that, I will go out. Pag dumating yung panahon na yon, di ba, dati, pagka sinabi ni Moses, palayain mo ang mga taong ito, palayain mo sila. Sabi ni Pharaoh, hindi, alipin ko mga ito, sa akin yan. Hindi ko sila palalayain. At wala kang magagawa. No? Pero dito sa pagkakataon na to, sila mismo ang lalapit para magmakaawa, umalis na kayo dito. Umalis na kayo dito. At ang sabi ng verse 8, at ako ay aalis. At ako ay aalis. Walang makakapagsabi sa kanila, tigil, kasi wala nang may pakialam kung umalis sila o hindi, kasi ganun kabigat ang mangyayari sa huling salot na darating sa Egypt. Ganun ka grabe ang mararamdaman nilang kalungkutan. No? Sabi sa verse 9, at yan yung bago tayo pumunta diyan. Okay? Nakakasunod ba yung ating okay? Sabi sa verse 9, and the Lord said unto Moses, Pharaoh shall not hearken unto you, and my wonders may multiply in the land of Egypt. And Moses and Aaron did all these wonders before Pharaoh, and the Lord hardened Pharaoh's heart, so that he would not let the children of Israel go out of his hand. Ngayon, diyan sa mga nangyari sa verse 4 and verse 10, dinideklara ni Moses, pwede bang pakilagay na JM doon sa ating PPT? No? Dinideklara ni Moses ang plague na ito. At ang unang dapat natin dyan malaman, at huwag natin kakalimutan, lahat ng panganay. Okay? Sabi ng verse 5, andyan sa points natin doon pakilabas, ay lahat ng panganay sa land ng Egypt ay mamamatay. Royalty ka man, officer ka man, o ikaw ay alipin, o ikaw ay animal doon sa land ng Egypt, mamamatayan lahat. Okay? At sa verse 6, magkakaroon ng great cry and heartache at isang nakabigatan sa puso na hindi pa nakikita sa history, malawakang pagkalungkot at iyak. At sa verse 7, yung mga inalipin ng Egypt na mga tao ng Israel ay makaka-experience ng kapayapaan at katahimikan. Okay, diba? Verse 7 na tayo. Para masundo ng bawat isa, no? Makakaranas sila ng katahimikan, at ang mga Egyptians, hindi sila pwedeng matreten pagkatapos ng plague na ito. Kahit ang aso, hindi sa kanila tatahol dahil ang Diyos ang tumulong sa kanila. At ipapakita dito sa verse 7 kung paano pinoproteksyonan ng Diyos ang kanyang mga tao.
versus the God of the Egyptians. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung tatlong Diyos na kinikilala ng Egypt ay walang nasabi sa ginawa ng Diyos. Una, yung goddess ng Nile, nung ginawa ng Diyos na dugo ang tubig ng Nile, walang nagawa yung tinatawag nilang Diyos ng River of Nile. No? Wala na silang source ng tubig. Tubig nila, dugo. Tapos yung tinatawag nilang creator of all things, yung sun god Ra, na merong kapangyarihan na nire-representa ang araw, pinadilim ng Diyos. Pinadilim ng Diyos ang kanilang kalangitan. Walang nasabi yung kanilang sun god. At isa sa mga Diyos na kinikilala ng mga Egypt ay ang tinatawag nilang God King. God King, ito ay walang iba kung hindi si Pharaoh. Kinikilala nilang Diyos ang humahawak ng posisyon na Pharaoh. Ito daw ay destined, ito ay pinili, siya ay tinatawag na God King. Pero itong panghuling plague na to ay malaking sampal sa isang nagpo-proclaim na Diyos na akala niya ay Diyos siya dahil hindi niya naligtas yung kanyang panganay na anak laban doon sa Diyos na may hawak ng buhay. Lahat ng plagues na to ay sampal sa Egypt at sa kanilang mga Diyos at sa kanilang pinagyayabang. No? Pinapakita ng Biblia na yung mga alipin na umiiyak sa Diyos, kinampihan ng Diyos, walang nagawa yung mga nakaupo. No? Buong bansa nila nagkaroon ng gulo, nawala ng pagkain, nawala ng source ng tubig, dumilim pa, meron ka pang pigsa, kumakain ka, ang dilim, may pigsa ka pa, di ba? Pero yung kanilang leader, ang tigas ng puso, ayaw sumuko sa Diyos. Wala huling salot na ito. Nakita nyo, hindi pa nagsisimula yung mga plague, yung last plague, pero ganun na kalala. Yun ang reason kung bakit sa verse 8, okay? Ay pagkatapos nito, ganoon na lang yung galit ni Pharaoh nung narinig niya ito kay Moses, no? Andun yung kanyang galit. Yung sabi diyan sa verse 8, and he went out from Pharaoh in a great anger. Pagkatapos niya sabihin na yon, umalis siya. Pag alis niya, iniwanan niya si Pharaoh na sobrang galit. Di ba? Hindi man lang natakot. Kasi nga, meron nga siya pinagmamayabang dyan sa verse 8, chapter 11, verse 8. Meron nga siya pinagmamayabang na siya ay isang piling tao, na siya ay Diyos, siya ay tinatawag na God King ng buong bansa ng Egypt. Pero bakit merong itong taga na parang niya to, kamag-anak niya ito, kung sa position, parang kamag-anak niya ito na nagsasabing, papatayin ng Diyos ang iyong panganay. No? Sino ka para magsalita ng ganun sa isang hari na kinikilala niya ang sarili niya bilang Diyos? Wala kang karapatan. Kaya ganun kagalit si Pharaoh. Ganun ang kanyang yabang. Ganun ang tiwala niya sa kanyang sarili. Pero wala siyang alam na doon pa lang magsisimula yung kanyang pagdurusa. No? Now, pupunta tayo doon sa Exodus 11:9 to 10. Pwede pa push dyan doon ng notes. Gusto ko po na makita nyo ito. Dahil regardless sa ating mga feelings kay Pharaoh, no? Hindi nyo ba alam na lahat ng plagues na binigay ng Diyos ay judgment ng Diyos, paghuhusga ng Diyos kay Paraon. Sa bawat no ni Pharaoh, nag-multiply. Pag sinabi natin multiplier, dumodoble. Yung 2 nagiging 4. Yung 4 nagiging 8. Ganon. Namumultiply
Ibig sabihin, sobrang simple lang pala nung pag-turn from water to blood. Sobrang simple lang nun. Pero pagkatapos nun, yung mga palaka ay doble kesa doon. Tapos yung mga kuto ay doble doon sa mga palaka. Nagets yun? Tapos yung mga langaw ay doble kesa doon sa mga kuto. At yung pangsyam ay yung pangsyam na doble doon sa nauna. At ano yun? Pinadilim yung buong Ehipto. At yung pangsampo, kung nakakasunod tayo, yung pangsampo ay yung pangsampung doble dahil patuloy si Pero tinitigasan ng kanyang puso laban sa Diyos, patuloy siya nagre-rebelde. Habang nagpapadala ang Diyos ng salot, lalo siyang nagagalit. Wala akong pakialam sa inyo, ito ay aking mga alipin, wala kayong magagawa. Pero ang hindi niya alam, siya ay gagawing demonstration ng Diyos dahil sa kanyang matigas at rebelding puso. No? Kaya each of the Lord's judgment, Exodus 11:9-10 sa ating points, each of the Lord's judgment are multiplier of Pharaoh's no. Ibig sabihin, Pharaoh will not listen nor hear the reason. That's why ang pride ni Pharaoh was only stirred. Sa kada dating ng salot, lalo lang siyang nagagalit. Kaya ang nakita natin, God hardened Pharaoh's heart. Pero hindi nun ibig sabihin, ang Diyos ang nagkokos para siya ay maging matigas na puso. Hindi. Kung hindi, pinapadala niya ng salot para tumigas palalo ang puso ni Pharaoh kasi hindi talaga siya masusurrender sa Diyos. Ganon katigas ang kanyang puso. At sa kada salot, pinatitigas ang puso niya. At nung sobrang tigas na ng puso niya, sobrang galit na siya sa Diyos, pinadala na ng Diyos ang pinakamatinding salot sa mga taga-Egypt. And that's the response sa pride ng isang leader. That's the response sa pride ng isang taong may hawak na mga tao na wala siyang pakialam doon sa mga tao dahil ang nasa isip niya, yung kanyang kagustuhan, yung mga alipin niya ay ayaw niyang mawala. Akin tong mga alipin na to no? And that's why, kung titingnan sa ating points, but the last one was the greatest. It's God's final answer to His final hard-hearted no. Final answer para sa kanyang final no. Final hard-hearted no. Pupunta na ngayon tayo sa point number 2. Yung una, yung deklarasyon ng last plague. Itong point number 2. At hindi ko alam kung matatapos natin ito. Dahil itong point number 2 ay mahaba-haba. Tatapusin natin ang chapter 12. And by the way natapos na natin yung unang chapter. Yung chapter 11 ay natapos na natin, no? Hindi ba kayo natutuwa na tayo ay nagdi-discuss ng isang ng isang chapter at nalaman natin na doon sa yung mga alipin na kinakawawa doon sa Egypt ay naghihintay lang sila. Pero habang naghihintay sila nananalangin, hindi nila alam si Moses at ang Diyos ay umaaksyon na. Harap-harapan nilang kinakalaban si Pharaoh. No? Harap-harapan nilang hinaharap itong isang monolith system sa panahon nila, isang sobrang lakas na bansa ay hinaharap lang ng isang tao na may kasamang Diyos. Si Moses at ang Diyos. At si Aaron, bago makalimutan si Aaron, kasama pala siya. No? Credits to Aaron. Kung hindi niyo nasundan, siya ay isang assistant ni Moses dito. Dalawa lang sila humaharap sa buong lakas at buong tapang ng Egypt. No? Dalawa lang sila. Sino kakampi nila? Ang Diyos. Ganon sila katapang. No? Kaya pagdating sa chapter 12, we can see kung paano dito dinitalye na ng Diyos yung tinatawag nating Passover at yung utos para alalahanin yung pagliligtas ng Diyos sa Israel. Point number 2. Sige, next. Number 2.
God's declaration of the Passover. And the command to para alalahanin. Inutusan ng Diyos ang mga Israelita na alalahanin ang pagkakaligtas sa kanila mula sa Egypt. Pero tandaan nyo ito, hindi pa sila nakakaalis sa Egypt. Hindi pa sila nakakaalis doon sa lupain ng Ehipto. Alipin pa rin yung mga taong ito. Pero ang sinasabi sa kanila ng Diyos, isi-celebrate nyo ang inyong pag-alis. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, ganon kasigurado ang kanilang pagkalaya. Kaya ang sabi ko sa inyo, ang Passover ay parang Independence Day. Sa June 12, itinataas natin ng bandila bilang isang simbolo ng ating pagkalaya ng ating bansa. Ang Passover ay sineselebrate ng mga Israelita dahil yon ang araw kung kailan sila niligtas ng Diyos mula sa Ehipto. Tandaan niyo yung note, hindi yun yung araw kung kailan sila nakaligtas. Hindi yun ang iniisip nila. Ang iniisip nila, yun yung araw kung kailan sila niligtas. Kailan sila niligtas. Ibig sabihin, ang nasa isip nila, hindi sila ang kumilos para iligtas ang sarili nila. Ang nasa isip nila, yung Diyos ang nagligtas sa amin mula dito, papalabas sa Egypt. No? Yun ang selebrasyon ng Passover at ng piyesta ng unleavened bread ng mga Hudyo. Ngayon sa point number 2, at siguro ikat ko na to dito kasi mag-aalas 10 na, meron na tayo 6 minutes. Okay? Gusto ko po ito gawing assignment nyo. Mamaya pag-uwi nyo, basahin nyo ang Exodus chapter 12. Pero bago tayo mag-end, bago ko ito i-close, makikita nyo dito, mga kaibigan at mga kapatid, kung papaano ang Diyos, pag siya ay nagsabi, pag siya ay nangako, pag siya ay nagbigay ng kanyang salita, asahan nyo. Asahan nyo sa inyong buhay, mangyayari yan. Dahil ang pangako ng Diyos ay hindi nababali at walang makakaagaw ng pangako ng Diyos mula sa Kanya. Sino bang tao ang makakapag-utos sa Diyos? Wala. Sinong tao ang tutulong sa Diyos para mag-isip? Wala. Dahil sa lahat ng tao, sa taas ng lahat ng tao, sa taas ng lahat ng talino, sa taas ng lahat ng kagalingan, nandoon ang kahinaan ng Diyos. Mahina pa lang yun sa Kanya. Hindi pa natin alam ang buong nakakayanan ng Diyos. Pero pinakilala siya sa Biblia bilang isang omnipotent. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, all-powerful. Hindi lang yun, pinakilala rin siya bilang omniscient. Ano ibig sabihin ng omniscient? Omniscience. No? Alam niya ang lahat. Alam niya ang lahat. At tinatawag rin siyang omnipresent. Ano ibig sabihin nun? Siya ay nasa lahat ng dako. No? Siya ay nasa kahit saan. Pinakilala ang Diyos bilang ganon. Kaya hindi ko ma-imagine kung papaano hinarap ni Pharaoh ang ganon kadakilang Diyos na hindi man lang siya natatakot. No? Nakikita niya na yung mga salot na dumadating sa kanyang bansa. Wala siyang nakatakot-takot man lang. Doon natin makikita ang greed ng isang tao. No? Ang kanyang pagkaswapang sa bagay. Saka gustuhan niyang gawing alipin habang buhay ang mga tao ng Israelita. Hindi niya alam na yung kanyang sambayanan ay nahihirapan na. At yung pinakamalala nun bilang isang desisyon ng isang leader ay yung pinakahuling plague. Itong pinag-usapan natin sa chapter 11, ayaw niyang paalisin. Galit na galit pa siya kay Moses nung sinabi, lahat ng panganay niyo mamamatay. Palayain niyo na. Di ba? Galit na galit pa rin siya kay Moses. Hindi niya alam na yung
lahat ng kanyang galit at yabang ay magiging kalungkutan pagkatapos ng lahat ng ito. So makikita natin ang Diyos na kumikilos dito sa storya ni Moses at ng mga taga-Israelites. So, ito ang ating question. Next episode, no? Hindi. Next Sunday, ang question is, makakalaya kaya sila sa Egypt? Second question, sa next episode natin, next Sunday. Okay? Next chapter. Ito ang next question. Papaano kaya sila nakaligtas, yung mga Israelita, doon sa huling salot? By the way, nakatira sila doon sa loob ng Egypt, kaya apektado rin sila nito. Apektado rin sila nito. No? Paano kaya sila makakaligtas doon sa panghuling salot? Yan ang pangalawang question. At pangatlo, no? Paano kaya sila makakaalis sa kamay nitong diktador na Pharaoh? No? So, ang inyong assignment, basahin yung Exodus chapter 12 and next Sunday, aaralin natin ang mga next chapter. Okay? Meron bang natutunan ngayong umaga? Okay, amen. Okay. So, meron bang question sa ating mga napag-aralan? Any questions? Question. Para next Sunday, at least, merong clarification sa lahat. Meron bang mga tanong? Sa Exodus chapter 11, sa storya ni... Yes po. Ay magbago. Kasi katulad ng istorya kanina, nagmamatigas si Haring Paraon, ang mga tao rin ngayon, sabi na, total may religion kami, total nagsasamba kami, total nagpipray kami. Kaya lang nagmamatigas sila, ayaw nilang sumunod sa Diyos. So yun po yung sinasabi ng Revelation. Sabi doon, ibinuhos ng Diyos ang may 7 bayal doon, may 7 tasa ng sumpa ng Diyos, ibubuhos ito. Ang sabi diyan sa verse 4, at narinig ko ang bilang, bakit 7:4? Ano yan? Exodus 7:4 ang sinasabi ko dyan. Okay? 7:4 ng Exodus muna. Okay? Yan. Ngunit si Paraon na hindi nakinig sa inyo na aking ipapatong sa ito ang aking kamay. Ila. 7 verse 17. Sorry. 7:17. Okay, hindi 4. Yan. Okay. Kaya't ganito ang sinabi ng Panginoon, sa pamagitan nito ay makikilala mo na ako ang Diyos na totoo. Ayaw ni Paraon kilalanin ng Diyos kasi siya daw ang Diyos sa lupa. Siya ang makapangyarihan. At sabi dito, tingnan mo aking hahampas yan ng tungkod ng nasa aking kamay. Ang tubig na nasa ilog, ito'y magiging dugo. Revelation chapter 15. Revelation 15 verse 4. O 16 verse 4. Okay, Revelation 16 verse 4. Yan, okay. Ibubuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at magiging dugo ang mga ito. Pwede ba tayo magpunting ano dyan? Okay. Ako na lang. Dito po sa Revelation, kasi mga kapatid, sa inyong mga Biblia, kung aralin niyo po yan sa Revelation, may 7 sumpa ang Diyos. Dahil sa ayaw ng tao sumuko, ayaw ng mga tao magbigay ng buhay nila sa Diyos, ay ibubuhos ng Diyos ang 7 galit niya doon sa 7 mangkok na ito. At isa po ito, di ba? Sabi diyan ay ikatlo pa lang. So sa ikatlo pala, sa Egypt noon, ilang, doon kanina sa Sunday school, pang ilan yung bumula ang tubig, pangatlo, di ba ka? Panguna po. Una po. Una.
So dito po sa paparating ay pang tatlong sumpa. So dito po mga kapatid, sa darating palang panahon, hanggat hindi po nagbabago ang mga tao sa lupa, yung mga bansa, sige ang giyera at hindi nagpapatawaran na hindi sinusuko ang kanilang buhay sa Diyos, itutuloy ito ng Diyos. Kasi hanggat hindi nagbabago at hindi nagkakaroon ng pagsuko ang puso ng isang tao, hindi ang Diyos magbabago ng kanyang desisyon. Ibubuhos niya ang kanyang sumpa at galit sa mga taong nagmamatigas. Okay po? Siguro po ang manapag. Thank you very much po. Yan, okay. So, ayan po, thank you very much. At yun ay isang parallel na plague, no? Sa Revelation, at yun ay nakasama doon sa paparating na Revelation. So ngayon, meron pa tayo yung question tungkol doon sa story, no? Ng history ng tinatawag nating celebration ng Feast of the Unleavened Bread at ng Passover. Okay? Very important na bilang mga mag-aaral ng Biblia, ang ating pag-aaral ay interesado tayo sa mga detalye. Interesado tayo sa kada salita na makikita natin doon sa Biblia dahil yun ang nagpapakita sa atin kung ano ba talaga ang history ng nitong mga tinatawag nating mga Hudyo, kung saan pinakita ng Diyos ang kapangyarihan niya, pinaburan sila na isang maliit na tribo ng mga armies laban sa maraming mga bansa na gusto sa kanilang sumira at pumatay. Ito ang napakagandang history ng Torah, no? Tandaan natin, mas nauna po itong Old Testament kaysa sa New Testament. Pagdating sa history, ito po ay napakaraming ancient na mga texts na nakuha nila at ito ay napasa galing doon sa kanilang mga ninuno. Kaya nabuo yung tinatawag nating Torah, yung first 5 books ng inyong Old Testament. Ano yung first 5? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Lahat ng yan ay sulat ni Moises at yung 5 na yan ang ginagamit nila noong panahon na wala pa yung New Testament, wala pa yung mga propeta. Kahit ang mga hari, hawak nila ang Torah, itong 5 librong ito. Nandiyan ang batas, nandiyan yung tinatawag nila ng mga civil laws, nandiyan yung tinatawag nilang 10 Commandments of God, at nandiyan rin yung history ng mga Hudyo mula ng paglalang ng Diyos sa mundo hanggang kay Adan, kay Noah, dumating na si Abraham, si Joseph, Esau, at hanggang nakarating na doon sa storya ni Moises, no? At yan ay sulat rin naman ni Moses. And that's why mahalaga na makita natin ang Biblia, hindi lang basta ito. Kung iniisip nyo ito ay librong nakapagliligtas, tama yon, pero ito rin ay librong makakapagpakita sa atin ng history at culture. Kahit tingnan nyo sa labas ng Biblia, nakasulat ang history at culture ng mga Hudyo sa history ng mundo. And that's why the Bible is very keen sa ganitong bagay. Tatandaan natin, pagka sinabi ng Diyos na galit siya sa kasalanan, nakakita natin dito, galit siya dun sa pagkakaalipin ng kanyang mga tao at sa pride ni Pharaoh, nakuha nila yung consequences na kanilang hinahanap. Kaya maging maingat tayo. Hindi ang Diyos nagbibiro pagdating sa ganung bagay. At kung tayo ay magtitiwala sa Diyos, nakita niyo naman yung pabor niya sa mga tao. Pinrotektahan sila ay binigyan ng ganun na lang na kapayapaan sa gitna ng matinding pag-iyak. Yun ang pangako ng Diyos sa kanila. Kaya, kung bibigyan ko kayo ng question bago tayo mag-end, ito yung question na ibibigay ko sa inyo. Kung kayo ay papapiliin, no, magpatuloy sa kasalanan o sumurrender sa Diyos, sana alam nyo ang pipiliin nyo. No? Sumurrender tayo sa Diyos dahil nandun sa Kanya ang kaligtasan at nasa Kanya ang pagpapatawad sa mga kasalanan. Okay? So,
Kung wala ng question, let's all stand as we close para magkaroon tayo ng kahit na 3 to 5 minute break bago mag-start ang ating morning service. Let's pray. Lord, thank you, Panginoon, sa pagkakataong ito. Binigyan niyo kami ng pagkakataon to study in detail ang Exodus chapter 11, kung saan pinakita niyo, Lord, ang history ng mga Israelita at kung paano, Panginoon, sa kanilang pagkakaalipin, sa kanilang andun ang inyong pag-iingat, andun ang inyong will, andun ang inyong sovereign na pag-aalaga at paglilid sa mga Israelita. Lord, dalangin po kami, Panginoon, na makita namin kayo sa mga storyang ito, sa pag-review namin ito sa aming mga bahay, at kayo, Panginoon, ang mapurihan at madakila sa aming pagbabasa at pag-aaral pa nito. Thank you, Lord, at i-bless you po, Lord, ang aming next service habang kami, Panginoon, ay papasok sa pagsamba, pagpapasalamat sa inyo ngayong umaga. Hiniling namin, Panginoon, na kayo ang maging sentro at ang mapurihan sa lahat ng aming gagawin. Wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. And the people of God say, Amen. Okay, let's have a break. Kita-kita tayo mamayang 10:15.